Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungan ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Saludan. Magandang araw po sa ating lahat. At kay Atty. Manuelito Luna. Magandang araw sa ating lahat. At sa ating sekretary. Magandang araw sa aking tatlong kaibigan, Manong Eli, Manong Ado, at of course my good friend, Atty. Manuelito Luna. Andito po tayo sa Iparas kay Paras. At tayo'y nalulungkot kasi ang sinasabi ngayon, napakaraming Pilipino ay ang galit at naniniwala na ang mastermind ay isang bangag na pangulo at ang ekonomiya at ang sitwasyon natin ay lumala dahil sa katiwalian ng mga government officials. Ito po. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. May survey pala. 8 sa 10 na mga Pilipino. Kado, sige, ito. Naniniwalang lalong lumala ang katiwalian sa bansa. Okay. So, ikaw ba naniniwala, Kado? Ako nga yung pansyan. Well, napakataas yan, 8 out of 10. So, that's 80%. Automatically, 80% yan sa mathematics. Tapos, nagsinungaling na naman ito na 72% daw yung kanyang ratings ngayon. Tinatanong, sino bang nagsabi? Well, doon sa vlog, wala namang nagsabi. Kung gawa-gawa lang ni Lucaret. Ito, 80% ang naniwalang lalong lumala ang katiwalian. Bakit naman naniwala ang mga tao? Dahil walang pinakitang remorse. Walang pinakitang pagsisisi or ito na naman 2026 budget. Ay anong sabi mo? Sinaksakan na naman yung unprogrammed funds. Yeah. Sinabi ko sa inyo kanina na sinaksakan ng sangkatutak bilyon-bilyon ang program appropriations. Wala na sa budget insertions. So, tinago sa ibang item. Lalo pang dangerous yun. Lumala yan. Kasi, ang magre-release lamang yan at mag-authorize lamang yan ay si Bangag. Si Bangag. So, isang tao lang. Reckless releases na naman yan. Mahirap yan. So, kaya nga, ang survey, 8 out of 10, very valid. Kaya wala namang ginagawa ang presidente para masiwata ang mga kurakot. At wala pa. Sabi nga ni Asolini, wala pa silang napupusuan na paila ng kaso. Pero ilang buwan na, July nagsimula yung kanyang SONA. July, August, September, October. Naglagay pa ng former Associate Justice sa Supreme Court. Ano ba yung sabi niya sa SONA, Sec? Mahiya kayo? Ano bang dapat doon? Mahiya tayo. Hindi tayong Pilipino. Mahiya tayo na nandito, na nakapaligid sa akin. Sa Batasan Complex. Mahiya tayo. Dito sa 10 na ito, yung dalawa na hindi naniniwala, Ilocano daw. Ilocano lang. yung isa aso rin. Pero maraming Ilocano na naniniwala. Si Governor Chavit Singson, anong sinasabi? Dapat ang unang imbestigahan ng ICI at ni Vince Dizon ay yung Ilocos Norte. Yun. Kasi, bakit daw, sabi ni Manong Chavit, ang mga contractors doon ay mga diskaya. Diskaya din lahat halos sa... It's in the family way. So, ibig sabihin, may ugnayan si Marcos at si Diskaya. And I would be surprised kung sasampahan nilang kaso si Escudero, sasampahan nilang kaso yung ibang mga politiko na tumanggap ng donation sa mga, mga negosyante, mga kontraktor. Hindi malayo na kung ang mga diskaya, ang mga kontraktor sa Ilocos Norte, nag-contribute din yan. In fact, malaking contribution yung mga diskaya kasi matinik na mga
ano ito matinik na mga contractors Alam nila kung saan tumaya. So tumaya yan siguro kay Lene, tumaya pa rin yan kay Marcos. In fact, tinanong na yan ng isang journalist kay Claire Castro na tumanggap daw ang presidente ng contribution sa isang kontraktor. So ang sagot niya ay, let the COMELEC investigate. That is an implied admission na talagang hindi nila sinabing hindi totoo. Hindi niya direktan din nila. Let the COMELEC investigate because we already know the outcome. Pupukpukin lang namin yung isang bata-bata namin doon na Bombay. Yung Bombay. Papukpukin lang namin yan Sabihin na walang contribution yan. Ito, yung pinakahuling survey na lang, di ba, ng mga publikos. At ang sinasabi ay yung public dissatisfaction with the Marcos administration. Talagang tumaas yung dissatisfaction. Yung hindi pagkakakontento. Yan ay sa latest pahayag 2025. Gaano kataas yan? Quarter survey. Ito, sa survey shows that the anti-administration sentiment rose to 43%. Uy, wow! Napakataas. Ang taas, In the same period last year, it was 27%. Uy, wow! 20%. Almost double. 47, 27. Laki, no? Laki. So, eto matindi. Pati sa yung sa Visayas, 53%. Sa Mindanao, 52%. So, paano pa makapagpapatuloy na mga siwa ang administrasyon kung wala nang tiwala ang tambay? Wala nang tiwala. Failed state na talaga. Survival mode? Worse? It's a state of anarchy. Anarchy. Failed state nga. Pero alam mo, tuloy-tuloy pa rin ang pagbayad nila ng mga trolls, pagbayad nila ng mga survey companies para ibubuhayin yung sila naniniwala sa sarili nila kung anong kanilang station at this moment, kung ano ang kanilang sitwasyon at this moment. Pero lahat na halos ng taong bayan alam na kung gaano ka malaswa ang pagpatakbo nila ng gobyerno. Puro kasinungalingan, puro pakitang tao, puro muro-muro, puro propaganda. Wala na talaga tayong pag-asa. And it's just a matter of time. Really. If we are able to wait during the time of the yung magnanakaw niyang tatay for so many years. We waited for 20 years. That's too long. 3 years pa lang. We can wait for 3 months. We can wait for 3 months or up to Valentine's Day and we can celebrate. Meron akong opinion. Na talagang hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Dahil binaril nila yung 1.7 trillion na idinagsak daw ng stock market in 3 weeks. Pero ang katotohanan, lumabas na sa loob ng 10 buwan, hindi lang pala 1.7, kundi 5 trillion pesos ang nawala. Ang nawala. Sa 10 buwan yun. Sa 10 buwan. In other words, it's So, pwedeng 1.7. It's a continuing dive. It's a continuing dive. And it's not improving. And yet, ito nga ang nakakasakit nito. Because ang mga empleyado na professionals na may experience, na talagang magaling sa kanilang field. In fact, we can only say that there are only few appointed people na talagang they deserve it. And one of that is Francis Lim. And yet what happened? From the grapevine, nung nagsabi siya ng totoo na 1.7 trillion ang bumaba in just a few days sa value ng stock market. Pinasinungalingan kaagad. At sino bang paniwalaan natin, mga kababayan? Itong a certain Frederick Go, a know nothing and
do nothing and yung kanyang opisina ay wala naman. No empty, accomplishment. no accomplishment. Puro lang daldal. At he was only appointed because his family contributed money to the campaign of Marcos. How can you compare this guy who's not even known for anything worth advertising or worth Boasting. boasting about versus somebody like Francis Lim who's been chairman of the stock exchange, has been a very good lawyer sa Accra, and most of all, he has been president of the stock exchange, and now because of that capability, he's he is chairman, appointed as chairman of the Securities and Exchange Commission. How can you bully this guy to tell the lies that you wanted him to tell? Pero hindi mo matago because yung si Cora Guidote yung taga Central Bank. of Central Bank Pinatotohanan pinatotohanan na talagang bagsak ka na, Marcos. You're a failing president in this country. Hindi lang yun, ang State Department ng US, nagbigay na rin ng message na ayusin mo yan. And even his own, ano ba yan? Uncle or cousin, si Ambassador Romualdez. Yung sa Washington. Sa Washington has also stated that the market in the United States is Decline. They are reacting in terms of investment that parang hindi sila ayaw nang pumunta dito ang mga investors because of the terrible corruption that's going on. In short, Sec, there is a plunge in investor confidence in the Philippine market. So that's dangerous kasi kakaroon niya ng mga capital flight, magsasara ang business, and the economy suffers. And if that happens, the people will suffer more. At saka nagyabang pa siya na siya daw ang chairman ng ASEAN. There will be parang convention or an event here next year. Baka hindi na yan mangyari. So tinanong yung PCO, tinanong ni siya pa ba presidente Marcoleta? I think it was Barsaga. Barsaga asked si Kiko Barsaga asked them, magkano bang budget ng PCO? Si Congressman yan, Paulo Marcoleta, yan sinabi niya. Siya nag-interpret. Si Paulo Marcoleta. Hindi, pati si Barsaga. Pati si also. Barsaga. Ano niya. Tapos yung sponsor na bobo ng congresswoman, can you imagine, ang sumasagot pa yung nakaupo doon sa rostrum, yung sip-sip din na babae na taga Iloilo. Na, si Garin? Garin ba yun? Gago rin. Gago rin. Gago rin yun. So, yun ang sumasagot. Mayroong sponsor, pero walang alam. Tinatanong siya kung ano bang budget niya. Tapos para daw yung budget para daw sa ASEAN. Bakit ano bang content nung areas where we will spend the money, ganyan. Para daw sa propaganda. So, kinwestiyon ni Barsaga, biglang hindi masagot ng babae. Si Garin pa ang namamagitan na parang eager beaver to please the Malacanang. Kasi huling-huli yung kabubuhan ng kanyang PCO. Sayang din naman kung may susubi pa. Para lumaki din. Pero talagang nagkakadugtong-dugtong ngayon. Yung survey, 8 sa 10. Tapos, yung sabi ng US State Department na yung pervasive corruption in the Philippines as among the major barriers to foreign investment. So, talagang mag-iipon-ipon yan. May confluence of factors, no? Tapos, sige. Yeah.
Meron ako nabasang speech ni Pangilinan, no? Yung chairman ng isang malaking MVP, si MVP. conglomerate, si Manny Pangilinan. Si Manny He Pangilinan. was mentioning about itong corruption and the effect of this on investor confidence and trust of business community, yung mga businessmen sa atin. So you see, the effect is really real and damaging. In fact, I made a short reaction to that. And I said na it's not far-fetched that ito si Manny Pangilinan, although he's considered a crony, but a very respected oligarch or respected businessman, entrepreneur. Normally, kung nakinabang ka sa ng gobyerno, you will not say anything. You will be praising and praising. Pero ito, dahil maayos na businessman ito, nagsalita siya ng katotohanan at sinasabi niya na apektado na tayo sa corruption. There must be an end to this corruption and there must be a closure. Pero kung wala, and I would not be surprised, hindi ako masusurpresa na one by one, itong mga cronies na nakikinabang, if the tide is shifting against the Marcos leadership, isa-isa na rin yung magsasalita yung mga cronies na yan. In fact, meron pa isang grupong malaki. Ang maiwan na lang yung isang mistiso na sobrang pakinabang sa Malampaya, sa MWSS, tapos yung kanyang bata-bata sa Kongreso, panay din na hirit at pati yung bata na apo na niya ang edad, pinapatulan pa yung bata na congressman. And there is also one group. Naman. There's also one group, Sec, yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Naglabas sila ng statement, a very strong condemnation of the corruption in the government. So, first time ko yan narinig from that group. Usually, they don't interfere. At ang Iglesia ni Cristo. Meron din. Oo. Alam mo, ito nga, ilatag natin mabuti. Akala nila kasi na nakalusot na si Marcos sa kanyang involvement by exposing instead yung mga cronies niya at yung mga alupores niya, mga cohorts sa Congress. Siya raw ang grapbuster Grapbuster. Whistleblower daw siya. Pero, alam mo, walang maniniwala, Marcos. Kasi, very simple. Kung hindi ka bobo at hindi bobo yung taga-pagsalita mo dyan, this is a very simple. Saan ba nanggaling yung perang kinurakot? Paring Eli. Saan ba nanggaling? Sa budget. Sa budget. Sino ba nag-approve ng budget? Ikaw. Bakit mo in-approve? Na alam mo naman yung NEP, ito yung amount ng NEP. Pagdating na sa General Appropriations Bill, ang layo na. At nakita mo, puro flood control ang laman. At mayroon pang unprogrammed funds. At ang daming tapos pinirmahan mo, Marcos. Wala kang hindi mo inaral, hindi mo binusisi. Hindi mo binito at paano mo ibibito? Anong ibibito mo? Kung hindi mo hindi mo pinag-aralan, hindi mo binasa, hindi mo binusisi ng gusto. So at the end of the day, ni-release mo yung pondo. Pag-release mo, napunta sa DPWH. Anong ginawa ng DPWH? Nangyari sa Ghost Project, kinobra ngayon ng mga contractors kasi kasabwat sila sa DPWH. Sino na kinabang? Binigay ni contractor yung promise niya na 25% sa mga kasabwat ni Marcos. Sino ngayon ang culprit nito? Di siya. Di ikaw. So, wag mong sabihin na mahiya kayo. Ikaw ang unang mahiya dahil you bungled your job under the Constitution. Oo. Papatanga siya yan
hinga na lang siya out of courtesy na ipagpalima lang muna natin yung hosting. Nakakahiya. Baka hindi siya umabot. Iimbitahin mo yung mga dignitaries ng ibang bansa. Tapos all they do is to talk about what's going on with this country. What's going on? Nakakahiya. How come they're saying that the president is involved in this corruption? So, may mukha ba tayo na haharap sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia? Ha? They have corruptions too, but not of this magnitude. Scale Where and they are magnitude. now pointing to you as the mastermind. Kung ayaw mo mahiya, huwag mo kaming ipahiya. Ayan. Yan ang sabi ng mga Pilipino. Oo. And this is, there's a chorus of Filipinos all over the world. And even, one of the things, hindi lang sa corruption, pati yung pinaggagawa nito na kapwa Pilipino, pinahuli or kinidnap, maski wala man lang warrant of arrest ang ICC, siya ang nagpahuli. Ito, no other than the ambassador who is an employee of the Marcos government, the ambassador to the Great Britain, Teddy Boy Locsin. Anong sinasabi niya? Sige, labas natin. Ito, basahin natin Basahin natin ito kay Teddy Boy Locsin. Napakatapang ni Teddy Boy. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confess our country's and our state's inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, an effective justice system. No wonder there are trillion people marches for just that reason, the inability of domestic justice to hold grand theft auto appropriation to account. But trillion people marches only admit that while we can get angry, we cannot meaningfully govern ourselves. We need the help of foreigners, and such foreigners at that wash up powers. The idea that foreigners, especially Westerners, can judge us is beyond disgusting. It is treason, the deepest imaginable. It is a confession begging for foreign domination in purely national affairs and by willing and complicit admission. Wow. That's a tall statement. Treason. From coming from your own ambassador representing the Philippines in Great Britain. Accusing you, Marcos, of treason. Yan, basahin mo kung marunong kang magbasa ng sinasabi ng ambassador mo. And what will be the effect of that to the British and to the world? Yeah. Na wala kang pagmamahal sa kapwa mo na Pilipino. Parang sinasabi na si Winston Churchill, pinahuli niya sa Russia yung kanyang general. Di ba? Si Subiri nagsabi, di ba? Sana may saving grace, pero wala di isang legacy project, according to Senator Subiri, itong administration na ito. Tapos, ang laki pa ng kapalpakan. So, what? What is there to say? And during the course of the hearing ng executive office of the president, tinanong ni Tinio, what happens to the confidential and intelligence fund? Every quarter, pag tingin niya ni Tinio na ganyan, ubos. Ni Kusing walang naiwan. Can you imagine? 4.5 billion ginastos lang niya. Lupos, pero nasaan galing ang resibo? Saan yung mga resibo na ginastos mo yan? At isa pa na ako nagulat. Pati Armed Forces of the Philippines. Ito si Hino Teodoro, hindi alam na sa mismong Villamor Air Base kung saan na-detain si Duterte for almost 12 hours. May 2 building na declared finished pero hindi completed. Wow. So kumubra siya. So, ghost yan. Hindi natin malaman kung... So, ghost project yan. Na mere fact, kanyang alam niya, hindi raw niya alam. So, you're talking of the 15 billion. This reminds me of a candidate
way back ng administration na binigyan ng budget ng Pangulo. Pero nung tingin niyang talo na siya at wala chance dahil wala naman talagang kapabilidad na maging Pangulo, kinupit daw, allegedly. So hindi ginastos lahat? Hindi ginastos, 300 million iniwan. Savings. May savings. So natalo na, kumita pa. Natalo na, kumita pa. Baka yun yung ininvest niya sa Malta, sa Malta. Europe. Sino ba ito? I did not mention any name. It's a multi-citizen. 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 Walang hiya. Hanggang ngayon, hindi maipakita yung social approval ng Malta. At saka yung BIA, yung Tapos confirmation na nag-reacquire siya ng Filipino citizen. Ang yabang pang magsasalita. Who are the Filipinos people? May nagtanong kasi na ang taong bayan, who is the taong bayan? I-head count na. Itong elitista na to, palagi itong nasasablay Yung passport issue, hindi niya ma-explain. Ngayon, yung kanilang explanation ni Bronner tungkol sa 15 billion, hindi rin klaro. Kaya lalong nagalit ang Pilipino ang sa kanila. pinagkamatindi dito, sip-sip ng sip-sip kay Marcos. Dati rin, sip-sip ng sip-sip siya doon sa isang mabuting tao, napaka-gentle na person. Tinatawag ko doon sa tao na yung boss. At when he was young until he became, binigyan pa ng distrito para makatakbo. Pero tinraidor niya. Ultimong tao na nagpalaki. Tinraidor niya. Ang sabi ng asawa, Jing, if you ever vote for this man, hindi na kita kikilalanin. Ganon kagalit dahil sobrang pagka-traidor nitong taong ito. Anybody but Gibo. Well. Yun ang sabi ng babae. Mabuti, alam mo ha. Tiyahin niya. Si Ma'am Tiyahin niya yun. Tiyahin niya yun. Kilala ko yun. Tiyahin niya yun. At saka babait yun si Ma'am Gretchen. Okay. Nice discussion. Kinabubuhuyan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang Salamat hapon. sa lahat. Magandang hapon.